Mystica. Ito na ang Miss Starry performance natin today. Mystica! Ito na si Mystica! Let's welcome the hot babe, Mystica! Sa tuwing kumakanta ito ay sinasamahan niya palagi ito ng pag-split. Yan ang naging puhunan ni Ruby Rose Villanueva o mas kilala sa pangalang Mystica sa mundo ng showbiz. Taong 2000 nang namayagpag sa showbiz ang tinaguriang split queen na si Mystica o Ruby Rose Villanueva sa tunay na buhay. Sa panahon na maraming biyayang dumarating, kung ano-ano ang kanyang pinagbibili at pumasok sa pagnenegosyo pero hindi niya napaghandaan ang pagdating ng oras nang tumigil na ang dating na mga proyekto, pati na ng pera. Ano nga ba ang kalagayan ng buhay ngayon ni Mystica na baon sa utang, namatayan ng anak, walang proyekto at iniwan pa umano ng kanyang asawa? Nasaan na nga ba si Split Queen? Noong una siyang sumikat, talaga namang naging in-demand ito sa mga tao at sunod-sunod ang kanyang mga guestings at palabas. Nagkaroon pa ng pagkakataon na tinatanggihan na lamang ni Mystica ang ilang mga alok sa kanya dahil sa kinakapos na din ito sa oras at panahon. Kaliwat kanan ang kanyang mga TV guestings at shows. Nasa 200,000 piso hanggang 300,000 piso ang kanyang kinikita kada guesting. Ayon mismo kay Mystica, sobrang bilis umano ng pasok ng pera sa kanya. Kaya naman kayang-kaya niyang kumuha ng mga alale at dancers. Sa tuwing dinadala niya ang kanyang mga kaibigan sa kanyang sariling bar, walang ginagasto sa mga ito dahil libre ang lahat. Halos ipamigay na umano niya ang lahat. Dekada 70 nang magsimula siyang kumanta sa mga parke ng Maynila at nasa 150 pesos lamang ang kanyang naging unang talent fee. Ang kanyang kuya umano ang nagtulak sa kanya para pumunta ng Maynila para ipagpatuloy niya ang kanyang pagiging singer. Nang ibang bansa si Mystica kasama ang kanyang unang asawa noong taong 1990. Subalit makalipas lamang ang halos isang taon, naghiwalay din sila. Pinasok niya ang iba't ibang mga trabaho sa ibang bansa. Pero hindi pa din sumasapat ang kinikita nito para sa kanilang pamumuhay. Kaya naisip niyang pumasok bilang isang exotic dancer. Nilakasan na lamang ni Mystica ang kanyang loob at sinabing wala naman umano nakakilala sa kanya kahit na siya ay maghubad. Taong 2013 na muli itong magpakasal sa isang 23 years old lamang habang siya ay nasa 45 taong gulang na noon. Dahil na din sa maraming pera ang dumadating sa kanya, marami siyang naipundar para sa kanyang pamilya. Mula sa mga lupa, mga bahay sa probinsya, mga mansyon sa syudad, mga sasakyan at iba pang mga ari-arian sa Estados Unidos, lahat halos ay meron si Mystica. Pinasok din niya ang pagnenegosyo gaya na lamang ng mga kainan, mga bar at nagpapautang. Subalit dahil sa kanyang kabisihan ay hindi niya natutukan ng kanyang mga naipundar. Hanggang sa isa-is na lamang naibenta ni Mystica ang kanyang mga ari-arian at ang kanyang umanong mga pinautang ay nagsitakbo. Umabot pa sa puntong pinagbantaan ng kanilang buhay kaya tuluyan na lamang nawala ang lahat. Ayon kasi kay Mystica noon, hindi daw niya iniisip na matatapos ang daloy ng pera sa kanya. Hanggang sa umabot na ng taong 2016 kung saan tila nawala ng lahat kay Mystica at nagkaroon na siya ng problema sa pera. Naging matumal din ang proyekto para sa kanya at halos wala na itong trabaho. Ang tila bangungot sa buhay ni Mystica ay nadagdagan pa na magkaroon ng sakit sa puso ang kanyang nag-iisang anak na si Stanley noong ding taong 2016. Naapektuhan din ang atay nito at mahigit sa 200,000 piso noon ang utang niya para maipagamot ng kanyang anak. Doon din napagtanto ni Mystica na ang mga kaibigan niyang nagpakasasa sa kanyang pera noong siya ay meron pa ay hindi niya naasahan noong panahon na siya naman ang nangangailangan. Nilunok na umano ni Mystica ang kanyang pride at nagpakababa para lamang sa kanyang anak. Kung matatandaan, ginamit ni Mystica ang Facebook at gumawa ng video na humihingi ng tulong kay Coco Martin ng FPJs ang probinsyano noon na ipasok siya sa kanilang palabas bilang tulong na rin sa kanila ng kanyang anak. Yun na lang po ang paraan ko na humingi po ng tulong kay Coco Martin na sana po isali naman po siya ako. Bigyan po ako ng ulit ng pagkakataon kasi alam ko na ito na lang po yung natitirang pag-asa ko, yung talent ko. Taong 2018, dininig ni Coco Martin ang panawagan ni Mystica at nakapasok na nga sa naturang palabas. Sa udyok na rin ang kanyang asawa, bumili sila ng 3 sasakyan mula sa kanyang kinita noon. Ipapasok umano nila ito sa Grab bilang kanilang panimula, subalit hindi din naman ito naituloy.
Ang palabas na ang probinsyano ang kanyang naging huling palabas sa telebisyon at muli ay nawalan na naman ito ng trabaho. Muli na namang nabaon sa utang si Mystica dahil sa dami ng kanilang kinuhang mga sasakyan. Naghiwalay din silang mag-asawa dahil sa problema sa pera. Taong 2019, pagbebenta ng sabon ang kanyang pinagkakaabalahan gamit ang social media. Taong 2023, muli na namang sinubok ang katatagan ni Mystica nang tuluyan ng bumigay ang kanyang nag-iisang anak na si Stanley Villanueva. Ibinahagi noon ng singer-performer ang malungkot na balita. Aniya, namatay si Stanley nitong March 19 dahil sa cardiomyopathy o enlargement of heart, liver cirrhosis at pneumonia. Ayon pa kay Mystica, grabe ang sakit na nararamdaman niya noon dahil na maalam ang kanyang anak habang siya ay nasa Las Vegas, Nevada. Nagtungo siya roon para muling magtrabaho bilang singer at entertainer. Bukod pa rito, hindi pa rin sila tapos at kasalukuyang ipinagluluksa ng kanilang pamilya noon ang pagpanaw ng kanyang nag-iisang apo kay Stanley na si Ronby Gangriel Villanueva noong nagdaang Oktubre 2022. Sa ngayon ay wala pa ding nagiging permanenteng trabaho si Mystica. Nakabasa siya ngayon sa Pilipinas at mas pinagkakaabalahan ang paggawa niya ng mga content sa iba't ibang mga social media platforms. Patuloy na muling nagsusumikap si Mystica dahil naniniwala siyang balang araw ay muli itong makakabangon. Marami akong napundar, mga lupa, mga bahay sa probinsya, mga bahay dito, mga mansyon. Pagkatapos iba pa yung mga naiwan ko doon sa sa stage. Nagkaroon kami ng kainan, tapos bar, and then nagpautang kami. Lahat ng pinautangan namin, wala. Nagsitakbuhan hanggang sa naubos. Nagkaroon kami ng death threat, naiwan na lahat. Hindi na kami bumalik. Hindi ko lang, oras na nandun kayo sa tuktok. Always remember, paano kung bumagsak kayo? Paano?